Nasa pinakamababang antas ng paaralan ng isang binatang estudyante, isang lugar kung saan ang pang-aapi ay tila naging normal na bahagi ng araw-araw. Isang araw, may lalaking sinuntok sa mukha. Galit na tanong ng nanuntok, "Anong kinang-isi mo dyan, hampas lupa?" Ganito ang araw-araw na buhay para sa ilang estudyante sa paaralang ito. "Pasensya na, wala talaga akong pera," sagot ng binugbog na binata habang pinupunasan ang kanyang dugo sa labi. Napakabigat ng buhay sa paaralan para sa mga katulad niya. "Hindi ko yan problema," sigaw ng nangangikil, "kung wala kang maibibigay, huwag ka nang magpakita rito sa eskwela." Tahimik lamang ang binata, ngunit sa loob-loob niya ay may bumabagabag. Kung may kapangyarihan lang ako, gaya ng mga nababasa ko sa manga," bulong niya sa sarili. Baka hindi ko na kailangang tiisin ang ganitong klase ng pagtrato. Yung kagaya lang sana ng sa manga, posible rin kaya sa totoong buhay. Bigla, lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, isang malakas na uppercut ang kanyang pinakawalan. Tumilapon ang lider ng mga bully na kanina'y walang awang nambubugbog sa kanya. Gulat na gulat ang lahat. Ang binatang inaapi kanina, ngayon ay tila ibang tao. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, parang alam nito ang kailangang gawin. Ang natitirang dalawang bully ay napatingin sa isa't isa, nanginginig. Ngunit bago pa sila makakilos, inatake na rin sila ng binata. Mabilis, walang alinlangan. Sumugod muli ang lider ng mga bully, puno ng galit at puot. Ngunit muli, parang automatikong gumalaw ang katawan ng binata, isang mabilis na sipa ang tumama sa sikmura ng bully, at muli itong napaluhod. "Eto ba, ang kaya kong gawin?" tanong niya sa sarili, habang gulat na gulat sa mga nangyayari. "Anong klaseng kapangyarihan ito? Anong nangyayari sa akin? Ako pa ba ito?" Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nakikita niya ang kanyang sarili mula sa labas ng kanyang katawan, parang isang third-person perspective sa isang laro o pelikula. Hanggang sa mapatingin siya sa salamin. Ang lalaking binugbog kanina, siya, ay nasa loob ng salamin. At ang nasa kanyang katawan ngayon, ay ibang tao. Sino to? Tanong niya sa sarili. Ang kwentong ito ay umiikot sa pera, kapangyarihan, at isang paaralang pinamumunuan ng sistemang marahas at bulok, isang sistema kung saan ang kayamanan ang batas, at ang kapangyarihan ay ibinubuga ng mayayaman at makapangyarihan. Paano nga ba makakapalag ang isang hampas lupang nasa ibaba ng lipunan laban sa mga elitistang nasa tuktok? Harapin ba sila ng harapan? At sa huli, maging hari sa sistemang minsang yamurak sa kanya? Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng tanong. "Sino ka?" Sumagot ang isang tinig mula sa salamin, "Isa pang ikaw." Napakunot noo ang binata na nasa harap ng salamin, "Isa pang ako." Muling tumugon ang nasa kabilang panig, "Mukhang nabuhay ulit ako. At ngayon, nasa katawan mo na ako." Mas lalong naguluhan ang binata. Isang "ako ulit." Sa puntong iyon, para bang nabuo sa kanyang isipan ang isang ideya. Nagkaroon siya ng alter ego, isang bersyon ng sarili niyang marahas, agresibo, at walang takot, nakabaligtaran ng kanyang tahimik at mabait na pagkatao. Magsisimula ang ating kwento sa isang apartment building. Sa loob ng isang maliit na unit, siya pala si Tekiwa Ren, ang ating pangunahing bida, kasalukuyang nasa unang taon sa high school. Sa pintuan, tinatawag niya ang kanyang ina na paalis na. "Ina, mag-iingat po kayo." Sigaw niya habang nakaabang sa pintuan. Lumapit ang ina niya at ngumiti. "Ren, magandang umaga anak." Siya nga pala, nasa lamesa ang pagkain mo." Sabay turo nito sa maliit na mesa. Doon, makikita ang kanyang simpleng baon para sa araw na iyon. Sa tabi nito ay isang papel. Isang application para sa scholarship. Napayuko si Ren. Sa simpleng tagpong iyon, malinaw ang isang katotohanan. Hindi nakakaluwag ang kanilang pamilya. Sumagot si Ren habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina, "Hindi mo po kailangang humingi ng tawad tungkol dyan, ina. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo." May ngiti sa kanyang labi, kahit halatang pagod na rin. "Magandang araw po sa inyo, ingat kayo," dagdag pa niya habang mahinahong banibitawan ang kamay ng kanyang ina bilang pamamaalam. Ngumiti rin ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap bago tuluyang umalis. Sanay na sila sa ganitong eksena araw-araw, isang tahimik ngunit puno ng pagmamahalang paalaman. Ang ina ni Ren ay nagtatrabaho sa iba't ibang lugar,
kung minsan bilang tagalinis, minsan naman sa maliit na tindahan o kung anumang mapagkakakitaan sa araw-araw. Gagawin niya ang lahat, makakain lang silang mag-ina. Samantala, habang wala ang kanyang ina sa bahay, si Ren naman ang bahala sa halos lahat ng gawaing bahay, mula sa paghuhugas ng pinggan, at kahit ang paglalaba ng mga damit. Bagamat bata pa siya, natuto na siyang maging responsable. Hindi man sila kasing komportable ng ibang pamilya, at wala mang marangyang gamit o mamahaling pagkain sa hapag, alam ni Ren na masaya sila, magkasama, totoo, at puno ng malasakit. Habang nagliligpit si Ren ng mga gamit, mapapansin ang bahagyang pagod sa kanyang mukha, isang uri ng pagod na hindi lang pisikal kundi emosyonal na rin. Sa labas kanilang maliit na unit, napansin niya ang isang itim na pusa na nakatambay sa tabi ng pinto. Mahilig talaga si Ren sa mga pusa, kaya't agad siyang lumapit dito, at sa kabila ng simpleng merienda lang niya, bahagi nito ay ibinigay niya sa pusa. Habang pinapakain ang pusa, kinuha niya ito ng video gamit ang kanyang cellphone, isang simpleng aliw sa gitna ng kanyang nakakapagod na araw. Ipinost niya ang video sa isang sikat na application sa kanilang mundo na tinatawag na Billy, na parang katumbas ng Facebook sa panahon natin. Sa kabila ng kasiyahan niya sa piling ng kanyang ina at sa mga maliliit na bagay tulad ng pagpapakain sa pusa, hindi naman ganito ang nararamdaman ni Ren kapag nasa loob na siya ng paaralan. Ang paaralan ng Mayday Academy. Ito ang Mayday Academy, isang prestihiyosong pribadong paaralan sa antas ng high school na matatagpuan sa Tokyo. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamagagaling na institusyon sa lungsod, hindi lamang sa akademikong larangan, kundi maging sa kasaysayan at disiplina ng mga estudyante nito. Kabilang ito sa mga top-tier schools na mataas ang antas ng edukasyon at mahigpit ang pamantayan, isang lugar na halos laan lamang sa mga anak ng mayayaman, kilala, at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang kapaligiran ng paaralang ito, naruroon ang ating bida na si Tekiwa Ren, isang estudyanteng tila hampas lupa kumpara sa karamihan sa kanyang mga kaklase. Dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya, palagi niyang nararamdaman na siya'y nasa pinakailalim ng lipunan ng Mayday Academy. Para bang siya ay isang anino lamang sa paligid ng mga taong sanay sa yaman at pribilehiyo. Habang papasok sa campus, isang puting mamahaling kotse ang biglang huminto sa harap ng paaralan at dir-diretsyong pumaroda sa loob. Bumaba mula rito ang isang lalaki, matikas ang tindig, maayos ang bihis, at halatang galing sa isang mataas na antas ng lipunan. Ang lalaking ito ay hindi lang basta estudyante, isa siya sa mga dahilan kung bakit tanyag at kinatatakutan ang paaralan. Siya ay kabilang sa grupo ng 4 na makapangyarihang mag-aaral na tahimik na namumuno sa buong Mayday Academy. Kilalang-kilala sila sa tawag na God 4. Ang God 4 ay binubuo ng 4 na piling estudyanteng galing sa mga kilalang angkan, mga anak ng business tycoons, politiko, at mga personalidad na may malalaking impluwensya sa bansa. Dahil sa dami ng donasyong ibinibigay ng kanilang mga pamilya sa eskwelahan, kahit ang mismong principal at chairman ng paaralan ay yumuyuko sa kanila. Sila ang mga estudyanteng hindi mo basta-basta maaaring banggin, dahil sa likod nila ay kapangyarihan, kayamanan, at koneksyon. Isa sa kanila ay si Inui Sho, isang tagapagmana ng isang dambuhalang korporasyon na kilala sa buong bansa. Bukod sa yaman, si Sho rin ang nagpapatakbo ng isang eksklusibong social networking site, SNS, na tanging mga estudyante ng Mayday Academy lamang ang may access. Ang pangalan ng application ay Billy, ang parehong app kung saan nag-upload ng video si Ren tungkol sa pas ang kanyang pinakain. Si Sho mismo ang may kontrol at pamamahala sa Billy, at kahit siya'y estudyante pa lang, kumikita na siya ng napakalaking halaga mula rito. Lumapit ang isang lalaki na may hawak na folder at agad na yumuko sa harap ni Sho. Sho-san, tawag niya, habang patuloy sa pagyuko. Narito na po ang Billy membership report para sa buwang ito. Kinuha ni Inui Sho ang report na inabot sa kanya at agad itong sinulyapan. Napakunot ang kanyang noo at malamig ang boses ng sabihin. Hindi ba't mas mababa ito kaysa sa napag-usapan natin? Agad na sumagot ang lalaki na tila leader ng grupo, habang patuloy na nakayuko. Pasensya na po, Sho-sama, may mga estudyante pa rin po kasi na nasa free plan. Hindi pa man natatapos ang kanyang paliwanag ay malakas na suntok ang inabot niya mula kay Inui Sho. Tumilapon siya sa sahig,
hawak ang mukha, habang walang awa siyang tinapakan sa ulo ni Shou. Galit na galit ang tono ni Shou habang tanong nito. Ngayon ka pa talaga nagsimulang magpalusot sa akin. Makinig kang mabuti, hindi ko na ito uulitin. Gawin mong paraan na madagdagan ang bilang ng subscribers bukas. Matapos ang pagbabanta, lumakad si Shou papasok ng paaralan na parang walang nangyari, iniwang nakalugmok ang lalaki sa sahig. Nakita ni Ren ang buong pangyayari mula sa di kalayuan. Napaisip siya, ay, hindi pa pala ako bayad sa subscription para sa buwang ito. Kailangan kong umiwas, baka mamaya ako na ang isunod nila. Nagpatuloy ang araw sa Mayday Academy. Bagamat nakapasok si Ren sa paaralan gamit ang scholarship, hindi pa rin iyon sapat para matanggap siya ng buong komunidad. Ang mga tulad niya, galing sa mahirap na pamilya, ay parang invisible. Hindi pinapansin, hindi sinasalubong, at sa social media, halos walang nakakaengganyong pansin. Ibang-iba ito sa kalagayan ni Inui Shou, na bawat post ay may libu-libong likes at reaksyon, magarbong lifestyle, branded na gamit, mamahaling pagkain. Samantalang si Ren, ang tanging content na kaya niyang i-post ay ang video ng pasang ligaw na pinakain niya noong umaga. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang like ang biglang lumitaw sa kanyang post. Napakunot ang noo ni Ren at agad tiningnan kung sino ang nag-like, at ikinagulat niya ang pangalan. Ito ay si Hayashi Rika, isa sa kanyang mga kamag-aral. Habang nakatingin si Rika sa kanyang cellphone, lumapit ang kaibigan niyang babae at nagtanong. Rika, anong tinitingnan mo dyan? Ngumiti si Rika at sinagot. May pusa kasi, ang cute sobra. Hindi ko mapigil ang hindi panoorin ulit. Sa isip ni Ren, mukhang swerte siya ngayon. Hindi man niya ginagamit ang tunay niyang pangalan sa kanyang Billy profile, parang napansin siya sa unang pagkakataon. Ngunit ang sandaling kaligayahan ni Ren ay biglang naputol ng may hamampas sa kanyang lamesa. Ren, sigaw ng isa sa mga bully. Nakatitig ito sa kanya, puno ng pang-aasar. Kahit hampas lupa ka, may pambayad ka naman siguro para sa Billy, di ba? Dagdag pa ng isa sa mga alalay ng bully. Habang patawa-tawang lumilibot sa mga estudyante. Walang kakalimutha, lahat dapat bayad sa monthly fee ng Billy. Walang libre sa mundong to. Saglit na natahimik si Ren ngunit lakas loob siyang sumagot. Wala kasi akong pambayad ngayon pasensya na. Sa totoo lang, gumagamit na lang ako ng multiple free accounts para tuloy-tuloy ang free trial. Biglang nagtawanan ang mga bully. Mabilis na nagsalita ang leader ng grupo, puno ng panlalait. Talaga, ibig sabihin, ginagamit mo yung sistema ng hindi nagbabayad. Ganyang ka talaga, tuso at desperado, ugali ng mga hampas lupa. Bigla niyang sinipa si Ren sa sikmura, at sa lakas ng tama ay napalipad ito at bumagsak sa sahig. Ikaw na mahirap na pulubi, hindi mo man lang kayang bayaran ang monthly fee. Huwag ka na lang pumasok sa paaralan. Walang lugar dito para sa tulad mo. Dinampot ng bully ang scholarship letter ni Ren at sarkastikong tinanong. Ano naman to? Namam-alamos ka na naman ng pera galing sa amin. Paulit-ulit na lang ang mga papel na to, akala mo may silbi ka. Bakit ba ginagamit ang matrikula ng mga tulad naming may kaya para lang sa mga katulad mong walang-wala? Grabe, ang di makatarungan ng lipunan, hindi ba? Sabay tapon ng papel sa mukha ni Ren. Tahimik lang si Ren, ngunit galit at sama ng loob ang bumabalot sa kanyang isipan. Dahil lang ipinanganak sila sa mayayamang pamilya, akala nila sila na ang may karapatan sa lahat. Mga taong ang alam lang ay makisipsip sa kapangyarihan at apihin ang mahihina. Napansin ng bully na tila may galit sa mga mata ni Ren kaya't sinigawan ito. Ha, bakit? Anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Kung wala kang pera, umalis ka na lang dito. Basura! Muli niyang sinipa si Ren, dahilan upang gamulong ito sa sahig. Ang iba pang mga estudyante na nasa paligid ay walang kumikibo. Nanunood lang sila sa eksena, takot na baka sila ang isunod kung manggialam pa sila. Isa pa sa mga alalay ng bully ay lumapit sa bag ni Ren, binuksan ito, at kinuha ang kanyang baon. Binuksan ito sa harap ng lahat at malakas na tumawa. Tignan nyo, napakahirap talaga ng baon nito. Gumapang ka na lang sa lupa at kainin to. Sabay tapon ng pagkain sa sahig. Halos maiyak si Ren. Kita sa kanyang mukha ang matinding lungkot, lalo na't alam niyang ang baon na iyon ay ginawa ng kanyang ina,
na araw-araw nagsusumikap para lang may maiuwi silang pagkain. Hindi pa nakontento, kinuhaan pa siya ng litrato ng isa sa mga bully. Ang leader, nakasuot ng itim, ay nagsalita habang natatawa. Hindi ba ito ang perpektong larawan ng isang tunay na mahirap? Angkop na angkop para sa gaya mong basura. Bigla na lang may tumawag sa isa sa mga kaklase ni Ren. Hindi ba, Toshiaki? Sumagot naman si Toshiaki, sabay tawa. Oo, tama lang yan sa kanya. Nagpatuloy ang tawanan at panlalait kay Ren. Kahit sa online, hindi siya ligtas. Sunod-sunod ang mapanirang komento sa kanya mula sa mga kapwa estudyante. Parang buong mundo ay pinagtutulungan siyang apihin. Ilang sandali pa, pumasok sa silid-aralan si Inuisho, na agad ikinagulat ng grupo ng mga bully. Kita sa kanilang mga mukha ang kaba at gulat. Agad na ipinatawag ni Inuisho ang tatlong bully na alagad niya. Habang palabas ng classroom ang tatlo, tinanong nila si Inui. Boss, may problema ba? Hindi sumagot si Inui, ngunit ang titig niya ay malamig at seryoso. Sa loob ng classroom, naiwan si Ren, luhaan at nakaluhod sa sahig, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Bakit ganito? Bakit lagi na lang kinakampihan ng mga makapangyarihan? Mga anak mayaman na malaya sa lahat ng gusto nila, habang kaming mahihirap ay parang walang karapatang mabuhay. Bulong ni Ren sa kanyang sarili, puno ng pighati. Alam ko na, hindi talaga ako bagay sa paaralang to, pinagtiisan ko ang lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, dahil akala ko sapat na ang makagraduate lang. Pero ngayon, pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Hawak-hawak niya ang bauna na ibinigay ng kanyang ina, simbolo ng pagmamahal at sakripisyo. Alam niyang hindi madaling bitawan ang lahat, lalo na para sa ina niyang nagsusumikap para sa kinabukasan niya. Habang nag-iisa at nagmamaktol si Ren sa dulo ng hagdanan, hindi niya inakala na parating din doon ang grupo ng mga bully na kanina lang ay tinawag ni Inui. Sa kasamaang palad, hinahanap pala talaga siya ng mga ito. Nang makita siya ng tatlo, agad nagsalita ang isa na may kayumangging buhok. Aba, nandito lang pala ang Mokong buong araw. Sagot naman ng isa na may berdeng buhok, sabay tawa. Lagi talagang kumakain mag-isa dito. Nakakatawa naman. Napilitang makisabay si Ren at pilit na ngumiti. Nagpanggap siyang nakikisama para lang hindi na muling mapagbuntunan ng galit, at nagbalak pa nga siyang magpaliwanag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinuntok na agad siya sa mukha. Anong tinatawa-tawa mo ha? Pulubi ka lang. Sigaw ng leader ng grupo habang patuloy sa pananakit. Nagpatuloy ang pagbubugbog, walang awang inundayan si Ren ng mga suntok at tadyak. Hanggang sa dinala na siya ng mga ito sa rooftop, hawak sa kanyang kwelyo. Galit na galit ang leader ng bully habang sinasabi, dahil sa'yo, dahil hindi ka nagbabayad ng maayos sa bili, kami pa ngayon ang naparusahan ni Inuisho. Binalak sanang magsalita ni Ren, ngunit bago pa man siya makapagbuka ng bibig, sinikmuraan na agad siya ng isa sa mga bully. Dahil sa tindi ng sakit, napaluhod siya sa sahig, halos hindi na makapagsalita at inuubo na lang sa hirap ng paghinga. Ayon sa tatlong bully, sila raw ang napilitang mag-shoulder ng subscription fee ni Ren, kaya sila naparusahan. Kaya ngayon, binubuhos nila ang galit nila sa kanya. Halos hindi na makilala ang mukha ni Ren, puro pasa, sugat, at pamumula. Para bang buong araw na siyang ginulpi. Pasensya na, wala talaga akong pera. Mahina niyang sabi habang halos di na makatingin sa mga ito. Ngunit tila bagabingi ang tatlong lalaki. Walang awa at walang pakialam, sinabihan pa si Ren. Kung wala kang pambayad, mas mabuting umalis ka na lang sa paaralang to. Habang patuloy siyang sinisipa at sinasaktan, unti-unting sumisiksik sa isipan ni Ren ang isang tanong. Kasalanan ko ba na ipinanganak akong mahirap? Napayuko siya. Ang buong katawan niya ay nanginginig hindi lang sa sakit, kundi sa matinding panghihina ng loob. Ngunit sa gitna ng hapdi, may bumubulong sa loob ng isipan niya. Kung may lakas lang ako, kung may kapangyarihan lang ako, kung may lakas lang ako para baliktarin ang sistemang ito. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Kung may lakas lang ako, kung may lakas lang ako, kung may lakas lang ako. At sa isang iglap, nagninggas ng pulang liwanag ang kanyang mga mata. Tumigil sa paggalaw ang lahat nang biglang lumipad ang matabang bully na leader ng grupo, para bang tinamaan ng isang napakalakas na puwersa. Nagulat ang dalawang natira, ang may kayumangging buhok at ang berdeng buhok.
Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, si Ren ay nagbago. Tumayo si Ren, hindi na siya ang dating mahina at api. Sa halip, para siyang ibang tao. Parang may ibang kaluluwang pumasok sa kanya. Isang matinding uppercut ang ibinigay niya sa isa sa mga bully. Sunod ay isang suntok sa sikmura ng lalaking may berdeng buhok. At pagkatapos ay isang malinis na suntok sa mukha ng lalaking may kayumangging buhok. Hindi ito ang Ren na kilala nila. Iba na ang kanyang mga mata. Iba ang kanyang galaw. Iba ang kanyang presensya. Nang makabawi ang matabang leader, sumugod ito kay Ren, galit na galit. Pero naunahan siya ni Ren, na parang nakita ang bawat kilos ng kalaban, sinibat niya ito patalikod. At tumilapon ito sa sahig, wala ng lakas para bumangon. Dito ay napatigil si Ren at napaisip, tuluyang nabalot ng pagtataka ang kanyang isipan. Anong nangyayari? Ako ba talaga to? Pero, bakit parang ako rin ang nasa harap ko? Ha? Sino yan? Takang-taka si Ren habang nakatingin sa refleksyon sa salamin. Ngunit imbes na basta-basta lang sumalamin ang kanyang imahe, may isang Ren na tila buhay sa kabila. Sumagot ang Ren na nasa labas ng salamin. Ako, hindi nagtagal, nagsalita rin ang Ren na nasa loob ng salamin. Sino ka? Tanong nito, puno ng pagkalito. Sumagot naman ang Ren sa labas, may seryoso at malamig na tinig. Ako ay si. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.